Ang pamilya ay hindi lang nababatay kung sinong kadugo o kaapelyido dahil pwedeng ang pagmamahal manggaling sa mga kabarangay mo tulad ni Nanay Zenny Polong na takbuhan ang mga senior sa barangay Maharlika at wala rin alinlangang tumutulong para sa iba. Kapag may kailangan, tulungan, huwag magbagong isip para at least yung binigay mong tulong ay babalik din sa atin. Mas kilalanin pa natin ang ating bida sa Kwentong Kabarangay. Inspirasyon at pagkalingang walang kapalitang hatid ang ating mga kasama po ngayong umaga. Nandito na po sa ating harapan ngayon si Ate Zenny Polong. Magandang umaga, Ate Zenny. Good morning po, ma'am. Kumusta ang umaga niyo? Okay naman po. Batiin niyo po yung ating mga nanonood sa Net 25. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! At kayo po ay taga Bicol. Bicol. O paano niyo po binabati ng Happy New Year ang mga Bicolano? Marina, Aldaw, Happy New Year at si bagong taon. Yeah, parang patagalog na rin pala. Ano? Eto na, nako! Ate Zenny, ang ganda-ganda ng story mo. Very inspiring. Paano kayo napadpad mula sa Bicol dito sa Metro Manila at ilang taon kayo noon? 20 years old. And then, paano? Ang tapang nyo Ang tapang nyo, mag-isa lang ho kayong nandito. Actually, nandito yung sister ko. Opo. And then, umuwi siya sa probinsya. Ako naiwan dito. At hindi na kayo umuwi? Hindi na ako umuwi. Ano yung nakita nyo sa Metro Manila at parang nagkaroon kayo ng interest na pumunta rito? Ano ba yung nababalitaan nyo nung nasa Bicol kayo? Actually, ang nababalitaan ko dito, maganda naman ang trabaho. Opo. Dahil matapos ako mag-aaral sa Bicol, nag-aaral ako dito sa Manila. Anong inaral niyo po sa Bicol? From elementary school to high school. Tapos? And after nung high school ko, napumunta na ako dito sa Manila. Nag-aral ka rin dito? Nag-aral ako, nag-college. Anong kinuha mo sa kolehiyo? Secretarial. Ay, gaano katagal ang secretarial? Sandali lang yun kasi junior lang naman yun eh. Para siyang vocational? Vocational. Ayun. Para mas mabilis yung working ng Bakit ho yun ang napili po ninyo? Para hindi na ako masyado mahirapan. Sa 4 years, kailangan ko talaga magtrabaho. Ay, kasi gusto nyo nang magtrabaho agad. Self-supporting. Ano yung nagtutulak sa inyo na parang gusto nyo magtrabaho po kaagad? Para makatulong sa pamilya. Ilan ho ba kayo sa pamilya niyo? 4 kami magkakapatid. And then, ako ang bunso. Wow, ikaw pa ang bunso niyan. Pero ano po kayo? Driven, ha? Tapos, ano ang mga naging, kumbaga, buhay ng inyong mga naunang kapatid? Nagkasakit sila. Oh, wow. Inalagaan ko sila ng time na yun. Ikaw pa rin ang nag-alaga. Kumusta yung mga magulang mo nung panahon na yun? Okay naman kasi old na yung mga pangulang ko. Kaya lang matanda na rin. Oo. Tapos farming, definitely. Farming. Siyempre, hirap din kumita. Opo. Okay, nung nandito ka na sa Metro Manila, ano ho yung inyong pinasok na nung nag-graduate na kayo bilang secretarial? Ano na po Bali, pinasok nag-apply mo? ako ng personal secretary dun sa ito sa tawag doon. Sa isang malaking kumpanya. Real estate broker. Real estate! Okay, Real tapos estate. Ang boss ko is real estate na babae, yung isa architect. So, after 10 years, nag-move na sila sa Las Piñas. Dito na ako naiwan ulit. Naghanap naman ulit ako ng panibago. Trabaho? Kasi malayo yung sa kanila. Tama naman yung kailangan logical na kumikita ka pero hindi ka naman lugi kasi kung mamamasahe ka, lugi Yun lang nga sa po, mapamasahe pareho. lamang. Opo. Okay, lahat naman ho ng mga experience mo mula doon sa ilang kumpanya ho yung napasukan po ninyo lahat-lahat? Bali, 3. 3 rin? Opo. Ilang taon? Yung first na tinrabawan ko sa DTI. Wow. Gano'ng tagal kayo sa DTI mo? Isang Sa nag-retire kayo, anong trabaho nyo? dito na ako sa Maharlika. Sa barangay Maharlika ka na mismo. Paano ka napili? Ano yung inyong, kayo ba ay nag-apply at anong posisyon po yung ibinigay sa inyo?
Unang-unang clerk ako doon. Clerk. Ano ang ginagawa ng clerk sa barangay? Bali, nagre-record ako ng ako ang nag-encode ng mga resibo nila. May mga applicant na ako lang ang naggagawa ng time na yun. Mag-isa lang kayo. At madali nyo nang gawa yun kasi may experience. Paano nyo parang tinupad yung trabaho nyo sa barangay? Everyday naman ako nag-work ako. Naano ko yun. At sapat ang inyong kinikita para sa sarili lang nyo? Okay lang sa sarili ko na. Okay. At kayo raw po ay naging senior citizen focal person. Anong ibig kong sabihin nito? Yun po, ako po nag-accept ng mga applicant ng mga senior citizen na mag-apply sila as senior. Ako ang gumagamay. Ginaguide ko sila at binibigyan ko sila ng mga application form, ganun. And then mag-apply na sila ng senior. At kayo po ba ay pinili nyo na maging mag-isa, maging single hanggang sa ngayon? Opo. Yan. Paano nyo tinanggap yun? Nung una ba, nahirapan kayo? Meron bang paglalaban? Or kailan nyo natanggap na ito na talaga yung aking buhay? Ito yung ibinigay sa akin ng Diyos. Kailan nyo natanggap yun? Ito na ang mga time na to. Ito lang. Ilang taon ho kayo nun? 74. At that time, 8 to 30. 30 years old pa lang, 30. tinanggap niyo na. Opo. Bakit ho? Ano yung nakita nyong parang, I'm sure, yung pagtanggap nyo, yan ba ay may saya rin sa puso? Oo. Bakit ho? Bakit nyo natanggap ng ganun kabilis? O matagal ba ang pagtanggap? Okay lang po. Kasi ako naman, inaano ko naman sa sarili ko na kailangan ko makatulong sa kapwa. Wow! So, Saka lalo na sa family. Parang nilaan nyo na, alam nyo na ang role po ninyo ay tumulong sa pamilya nyo at tumulong sa mga kabarangay ninyo. Opo. Ano po yung benepisyo na nakukuha ninyo mula sa ginawa nyo ito? Okay naman yung benepisyo ko dahil marunong naman ako makitungo sa kanila at naano naman sila sa akin na ano ko naman sila natutulungan. Yun. Ano po ang sikreto ng isang single life na parang contented? Di ba kasi sa inyo, contented ho kayo. Ano ang sikreto para magkaroon ka ng ganyang klase ng buhay na single ako pero I'm contented, I'm happy. I don't need a family of my own para mabuhay dito at 'di ba, magpatuloy sa buhay, masaya ka pa rin sa buhay. Ano yung sikreto? Ang ginagawa ko na lang po to serve everybody. Welcome yung mga tao sa akin. Makisama ako sa kanilang kabutihan. Katulong ako sa kapwa nila. Yun. Siyempre, meron kayong mga nakakausap ng mga bata-bata. Ano po, na possible, di ba? I think, siguro, might ponder na gusto ring maging single na rin at may iba silang plano at hindi talaga yung pagpapamilya. Ano po yung inyong madalas na ina-advise sa ating mga kabarangay? Basta po maganda lang pakikitungo sa kapwa. Laging ganon? Laging ganon. Maging mabuti ka sa kapwa mo? Kapwa, tapos tumulong sa kapwa, ganon. Yun yung inaano ko. Hanggang kailan nyo po gagawin itong pagiging generous nyo, pagiging selfless nyo para sa mga kababayan po natin or sa mga kabarangay natin? Hanggang kaya ko. Hanggang kaya nyo. Wow, ito naman ay gusto natin namang malaman mula sa inyo kung syempre, Nay, pag mag-isa ka, ikaw lahat. At times, possible, nalulungkot ka or possible, nagkakaroon ba ng problema financially or nitong tinanggap mo na mag-isa ka, parang naging mas okay pa sa'yo. Ano yung kwento ng ganun nyo? Lalo na pagdating sa financial. More pananalangin. 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 At never tuloy kayong nahirapan. Never kayo nagkulang. Oo. Wow! Nakaka-survive naman din ako kahit paano. Kasi nga alam ng Diyos ko ano yung pangangailangan mo. Ayun naman. Bukod po sa pagsisilbi sa barangay, meron pa po ba kayong iba pang mga proyekto, advokasya na ginagawa? Ano pa po yung mga ginagawa? Sideline. Ano yung mga sideline ninyo?
Nagbebenta ng mga ano, Diba? something. Oo, sa mga kapwa Mga nyo. kaibigan. Para Yes! magkaroon ng source of income. Correct. Additional. At itong tinitirhan ninyo ay nagre-rent ho kayo, bed spacer kayo. Bali ako ang nag-aano dito. Pinuha ko to kasi umalis na yung kasama ko. Ako lang nag-take over nito. Parang ikaw yung landlady rito ng mga bed spacer. Kumusta ang pagiging... Kumusta po yung pagiging, yung ganong klase ng proseso ninyo dito sa inyong tahanan? Okay lang naman po. Kasi dalawa lang kami actually. Uy, dalawa na kayo. O, di mas madali. Mas madaling... Pareho kami working. Siya naman working din siya dun sa school. Ayun, nagkakasundo kayo. Opo. Ayan. Yung mga kamag-anakan ninyo, kasi parang ang tagal nyo nang hindi bumabalik sa Bicol. Paano kayo nag-uusap? Through ano? Video call. Video call. Araw-araw po ba ito? Paano? Once in a while. So hindi ba, Parang gano'ng katagal na kayong hindi nakakabalik ng Bicol? For 3 years. 3 years, hindi kayo makabalik. Bakit ho? Ano, what's keeping you Very po? busy. Marami kang ginagawa? Oo, maraming ginagawa. So, ang tagal na rin ng 3 years, no? Sino po sa pamilya ninyo ang nandun ngayon at kailangan nyong puntahan at balikan kung Pamangkin ko, sakasakali? anak ng kapatid kong lalaki. Oh, anong pangalan nun? Junior. Lagi ho kayo nag-uusap. Silvestre. Ngayon na nag-usap lang kami. Ano ho madalas ang inyong pinag-uusapan? Kumusta? Kung nangungumusta sa Kumustahin inyo. ka Ayun! Naku naman, syempre, ngayong New Year, ngayong 2025, gusto naming malaman mula kay Ate Zenny, ano yung kanyang goal ngayon? Ngayong 2025, kayo ba kada taon meron kayong gustong mangyari sa buhay po ninyo? A peaceful mind. Yun lang, ano? Oo. Para magkaroon lang ako ng ano to, hindi ako na anuhan. Yan ho ba, ano ho ba yung definition nyo ng happiness? Para sa inyo, ano ang definition ng happiness ng isang successful na buhay? Gusto kong malaman mula yan sa inyo kasi parang, ang ano niya, kayo mismo nakikita ko rin po sa inyo ngayon na parang sa inyong mukha, nandun yung kasiyahan, nandun yung, you're okay. At peace kayo, kagaya ng sinasabi nyo. Yan ba ang definition ninyo ng happiness? Diba? Yung kontento ka, Kontento na wala ako, kang inaapakang kapwa. Kapwa. Pakikitungo sa kapwa, mabuting gawain, tumulong. Yes. Ay talaga naman. Happy New Year sa inyo, nanay. Pero, eto na Ate Zenny, maraming salamat sa yung super inspirational na kwento. Hi! Sa mga naman sa mga Kanet 25. This is Love Anyover po. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.